Nagdesisyon siyang isuot ang mga ito nang mapagtanto na isa itong protective gear. Nang maisuot na ito ni Eros agad niyang itinanong sa system kung ano ang susunod na dapat niyang gawin. Agad naman itong inactivate ng system at bigla siyang napabulagta dahil sa sobrang bigat ng suot niya. Inis niyang tinanong sa system kung nais ba siya nitong patayin. Ang timbang ng kanang braso nito ay umaabot sa 20 kilo magkabilaan, 25 kilo naman sa magkabilang paa at para sa dibdib na umaabot sa 40 kilo. Sa makatuwid ang suot niya ay may bigat na 130 kilo kaya't hindi niya maiangat ang katawan. Nakahiga siya habang pasiga na sinabi sa system na ayaw niya ang bagay na suot kasabay ang tangkang pagtanggal dito. Ngunit nagbigay ng babala ang system at sinabing hindi niya ito maaaring alisin hanggat hindi niya natatapos ang task. Kailangan niyang maglakad suot ang gear hanggang sa umabot ng 10,000 ang rapid growth nito. Puno ng inis niyang itinuon ng 2 kamay sa lupa sa kainyangat ang ulo at may pagbabantang sinabi sa system na humanda ito sa kanya kapag natapos niya ang task. Sinabi naman ng system na kapag natapos niyang gawin ang pinapagawa nito ay agad siyang makatanggap ng 25 upgraded points. Nang marinig niya ito sinubukan niyang tumayo habang suot pa din ang gear, ngunit tulad ng inaasahan patuloy ang pagbagsak niya. Nang mapagdesisyon niya maaari siyang gumapang hanggang sa matapos ang task. Matapos nagmagdamag na determinadong paggapang nagkaroon siya ng lakas upang tumayo. Pagod na pagod ang kanyang mukha at halos hindi na may hakbang ang kanyang mga paa. Nasabi pa niya sa sarili na mukhang pinaglalaruan siya ng system dahil napakabagal ng proseso niya. Sa kasalukuyan ay nasa 1,000 na ang kanyang rapid growth, lubhang malayo pa sa dapat niyang maabot na 10,000. Hila-hila niya ang kanyang paa sa paglalakad nang biglang may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran dahilan upang magulat siya at agarang matamba. Galit siyang lumingon upang tingnan kung sino ang gumawa noon nang makita ang isang maganda at nakangiting babae sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay si Stacy Hickson, isang graduating high school student. Malawak ang ngiti nito na itinanong kung inawi ang dalaga papunta sa likuran niya at sinabi kay Philip na ikinagagalak niya na pagbigyan ang sakit ng katawan na hinihingi nito. Sabay sabi sa isip na hindi magiging problema sa kanya ang mabigat na gear na kanyang suot. Mayabang namang sumagot si Philip na simulan na nila ang laban kasunod ang pag-aiwala ng atake ni Philip na mabilis namang iniwasan ni Eros habang ang dalawahan nitong kasama ay tumawa at nagsasalita ng pangmamaliit sa ating bida. Sinabi ng mga ito na dahil malapit nang maging novice warrior si Philip at hindi ito makakayanan ng isang talunan. Magkahalong inis at pag-aalala naman ang nararamdaman ni Stacy habang pinapanood ang laban ng dalawa. Nang makita siya ni Eros na sabi nito sa sarili na hindi niya hahayaang matalo siya sa harap mismo ni Stacy. Akmang aatakehin siya ni Philip nang nagliliyab nitong mga kamay sabay sigaw na katapusan na niya. Nang agaran niya itong suluhin at sabihing sa oras na iyon mababawasan ang kaya kay abangan nito. May pagmamakaawa enman ang mga mata ni Philip na nakatingin kay Eros, na para bang nakikiusap na huwag ituloy ang binabalak niya sa kanyang isip. Ngunit hindi nagpatinag ang ating bida at agad niyang tinuruan ng leksyon ang mayabang na high school student na si Philip. Napaluhod ito sa lupa at malakas na sumisigaw dahil sa sakit habang hawak ang bali niyang kamay. Kasunod nun ang pagsipa ni Eros na nagpatilapon kay dito, patakbo naman ang mga kasamahan nitong may pag-aalala at may intenayan siyang tulungan. Matapos bumagsak agad itong tumayo at sinabing hindi siya papayag na matalo ng isang talunan, at galit na sinabing papatayin niya ang ating bida. Nakangisi at may paghahaman naman siyang inutusan ni Eros na sumugod kasunod ang pagtalikod at marahang paglakad. Hindi niya napansin ang isang lalaking tumatakbo papalapit sa kanya upang siya ay sugurin. Mabilis siya nitong sinuntok dahilan upang lumipad siya sa ere at tumilapon. Hindi nagsayang ng oras ang ating bida at agad na bumangon mula sa malakas na pagbagsak. Nang tingnan niya kung sino ang lalaking umatake sa kanya, bumungad sa kanya si Tommy Striker, isang novice warrior na nakatatandang kapatid ni Philip, ang mayabang na lalaking nakalaban niya kanina lang. At ayon sa kanyang analytical ay bihasa ito sa paggamit ng espada at may total combat score na 752. Nasa rank 100 ito sa buong academy at vice president ng isang martial arts association. Inililis nito ang kanyang uniforme hanggang sa kanyang sikohudyat ng paghahanda para lumaban.
Mabilis nitong nagpakawala ng isang atake na hindi nagawang iwasan ni Eros dahil sa bilis nito, dagdag pa ang bigat na nakasuot sa kanya na hindi niya magawang tanggalin. Bumulusok siya sa lupa at akmang lalapit na si Tommy nang mabilis na hamarang si Stacy sa harapan at wala sa sarili niyang sinabi na hindi niya hahayaang masaktan pa si Eros. Sandaling napatigil si Tommy sa paglapit, ngunit agad ding itinaas ang kanyang kamay kasunod ng pagkayam ng kamao at pag-amba ng suntok. Napapikit naman ang dalaga na handang saluhin ang paparating na atake ng mabilis siyang hoiin ni Eros dahilan upang sa dibdib niya ito tumama. Agad siyang napasigaw dahil doon at bakas ang sakit na nararamdaman sa kanyang mukha. Hindi niya magawang magsalita dahil sa labis na panghihina ng patuloy siyang atakehin ni Tommy. Nakahiga siya sa lupa at walang kalaban-laban sa lalaking may intensyon na patayin siya. Akma siya nitong aapakan sa kamay upang baliin ito at maparalasado habang buhay nang may nagmamadaling boses na sumigaw mula sa likuran at nag-utos na tumigil si Tommy sa binabalak nitong gawin. Humahanggo si Professor Graham na tumatakbo papalapit sa kanila, ngunit walang balak ang mayabang na si Tommy na itigil ang plano, kaya't galit na nagpakawala ng enerhiya ang professor dahilan upang mapatigil ang mayabang na si Tommy. Sinabi din nito na malaking parusa ang igagawad sa sinumang harap-harapang sumuway sa utos niya. Walang nagawa si Tommy kundi ang matalim na tingnan ang ating bida nang pumagitna sa kanila si Professor Graham at sabihin nitong bakit binubuli ng isang third year ang isang second year ng ganoon. Nag-iba naman ang oras sa mukha ng lalaki na agad napakapit sa kanyang noo kasunod ang mabilis na pagpapaliwanag. Sinabi nito na naunang atakehin ni Eros ang kanyang nakababatang kapatid, dagdag pa nito na hindi niya hahayaan ang isang second year na bulihin ang isang high school student. Agad namang nagsalita si Stacy na kasalukuyang nasa tabi ni Eros. Sinabi nito na si Philip ang nag-umpisa ng gulo at ipinagtanggol lang ni Eros ang kanyang sarili. Pagkarinig nito, sinabi ni Professor Graham na bahala na ang academy na humatol kung sino ang talagang may kasalanan bilang pagputol sa pagtatalo ng magkabilang panig. Bago tuluyang maghiwalay, nagbanta pa si Tommy kay Eros na ipanalangin nito na huwag silang magkita sa labas ng academy dahil ayon sa kanya sisiguraduhin niya na hindi na makakatakas ang ating bida. Naagad namang sinagot ni Eros at sinabing tapusin nila ang kanilang laban sa final semester sa training arena pagkatapos ng 3 araw. Nang marinig ito ng professor, humarap ito sa kanya at magpagtutol na sinabi na wala siyang laban kay Tommy at ang training arena ay napakadelikadong lugar. Ito ay pagitan ng buhay at kamatayan. May pagpapakiusap namang nagsalita din si Stacy na bawiin ang sinabi ni Eros, ngunit desidido si Eros sa kanyang desisyon at sinabing wala silang dapat ipag-alala. Sa kabilang banda, agad namang sumang-ayon si Tommy sa hamon na ibinato sa kanya ni Eros at may pagmamayabang na sinabing dudurugin niya ito sa harapan ng lahat. Mabilis na kumalat ang usap-usapan sa buong academy tungkol sa kanilang magiging laban na nagbigay ng samot-saitang reaksyon sa bawat estudyante. Buong pananabik nilang gustong makita kung ano ang kayang gawin ni Forrest Eros mula sa Class 29 na laban kay Tommy Striker Class 2 na mula sa makapangyarihan at kilalang pamilya. Inaasahan ng mga ito ang kanilang laban matapos ang 3 araw. Habang nasa ospital sa loob ng academy, buong ingat na ginagamot ni Candy ang kaliwang braso ni Eros. Namamangha namang nakatingin si Eros sa kanyang braso na parang walang nangyari dahil sa mabilis na paghilom ng sugat nito, maging ang sakit ay hindi na din niya maramdaman. Sinabi ng nurse na hindi siya dapat naghamon para sa isang laban, lalo na sa isang tao na may makapangyarihan pamilya. Buong tapang naman siyang sinagot ni Eros na hindi siya uupo lang at hahayaang abusuhin ng mga sinabi nitong makapangyarihan. Nang makita ang determinasyon sa mukha nito, iniabot ni Candy ang isang bronze technique card sa kanya, sabay sabing naniniwala siya sa kakayahan nito. Nagdadalawang isip naman itong tinanggap ni Eros. Ayon sa babae, kinuha niya ito sa library upang makatulong sa paghahanda ng ating bida upang magamit ang splintering fist. Ito ay isang teknik na mabisa niyang magagamit sa harapang laban. Dagdag pa ng nurse na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili dahil napakalakas ng kayang gawin ng teknik na ito. Isa rin itong delikadong teknik dahil kung hindi ito makayanan ng katawan ng isang warrior, agad itong manghihina at mapipinsala ng lubos. Matapos sabihin ang lahat ng impormasyon, inilabas ng nurse isang maliit na bote, laman nun ang isang gamot. Ang Apex Pharmaceutical, isang mabisang gamot upang manumbalik ang lakas ng isang warrior at mabilis na maghilam ang sugat. Ito din ang gamot na inilagay nito sa kanyang braso.
Masayang tinanggap ni Eros ang lahat ng ito, malawak siyang nakangitihan na nagsisilita ng pasasalamat. Inilapag naman ng nurse ang kanyang mukha kay Eros at may pang-aakit at pabirong sinabi na hindi siya papayag masaktan ang paborito niyang estudyante. Nasa kalagitnaan na ng gabi at tahimik na ang paligid, ang tanging maririnig na lang ay ang pagaspas ng kamao na tumatama sa ere habang patuloy na nag-iinsayo si Eros. Suot pa din niya ang gear habang nakamarka ang determinasyon sa mga mata nito. Pinapalakas niya ang sarili upang magawang gamitin ang splintering technique kaakibat ng bronze card na binigay ni Candy. Kung magagawa niyang ma-master ang teknik na ito at makayanang gamitin, makakapagbigay ito ng matinding pinsala sa katunggali. Sa tulong ng gamot na iniinom niya, nagawa niyang tuloy-tuloy na mag-insayo sa loob ng 3 araw. Napatigil siya nang marinig na tumunog at lumitaw sa harap niya ang system at pinakita ang kanyang kasalukuyang katayuan bilang warrior. Dahil sa walang tigil na ensayo, tumaas ang kanyang level sa 11, may lakas na 78, health na 50 at bilis na 52, taglay pa din ang kanyang analytical eye at explosive anger. Sa kabila ng walang tigil na pagsasanay, hindi pa din niya naabot ang rapid growth na 10,000, ngunit nasa 9,500 at 4 na siya at tuluyan ng nakakaya ng kanyang katawan ang bigat ng gear na nakasuot sa kanyang katawan. Matapos ang ilang minuto ng pagmamuni, nagdesisyon siyang umuwi at maligo bago pumunta sa training arena upang harapin ang lalaking naghihintay sa kanya doon. Dinig ng lahat ang pangbungad ng pagbati ng MC sa lahat ng estudyante, pati na rin sa mga professor na naruroon. Malakas na inanunsyo nito kung sino ang kasalukuyang maghaharap sa entablado ng training arena. Binanggit niya ang pangalan ni Eros mula sa Class 29 at Tommy Striker mula naman sa Class 2. Naghihiyawan naman ang lahat ng manunood sa matutungyahan na kapana-panabik na laban. Maririnig din ang malakas na patili ng mga ito sa pangalan ni Tommy na nagnapahiwatig ng pagsuporta, kasabay ang mga salita naman ng pangmamaliit kay Eros. Nasa gilid naman ng 2 professor ng magkabilang partido, puno ng kumpiyansang nagsalita ang professor ng Class 2 at sinabing huwag mag-alala si Professor Graham dahil nasabihan niya na si Tommy na maghinay-hinay sa pagpatay kay sa estudyante nito na si Eros. Nakatutok naman sa harap si Professor Graham at seryusong sinabi na hindi pa nila alam ang kahihinatnan ng laban kaya't wag magpakampante ang katabing professor. Nakuha naman ng MC ang kanilang atensyon ng formal na nitong buksan ang pag-uumpisa ng laban. Pagkarinig nito, mayabang na sinabi ni Tommy, 2 lang ang maaaring kahinatnan ng laban, susukong nakaluhod ating bida sa kanyang harapan o walang awa niya itong papatayin. Bahagyang natawa naman si Eros dahil sa narinig at sinabing hindi niya kakaawaan ang katunggali. Malakas na sumigaw si Tommy kasunod ang mabilis na pag-atake. Agad itong lumipad sa ere at binanggit ang bronze technique na bloodthirsty blade, sabay tutok ng espada kay Eros na may gigil na mukha. Ang atake na ginamit ni Tommy ay isang napakadelikado at napakalakas na nagagawa lamang ng mga novice warrior. Mabilis nitong mapipinsala ang katunggali bago pa man ito makagawa ng hakbang. Ngunit laking gulat ng lahat ng magawang salagin ito ni Eros gamit ang kanyang sibat. Sa kabila niyon, ramdam niya ang lakas ng enerhiya mula sa espada ni Tommy. Napakapit siya sa kanyang leeg nang maramdaman ang maliit na sugat dito. Kita naman ang pagngisi ng katunggali na nagbabalak na muling pag-atake. Muli itong nagpakawala ng malakas na puwersa na dumadaloy sa kanyang espada, sabay tutok nito kay Eros. Magkakasunod ang lumilipad at nag-aapoy na espadang umaatake kay Eros na nagagawa naman nitong mabilis na salagin, ngunit dahil napakarami nito, may mga iilang blade na tumatama sa kanyang katawan na nag-iiwan ng nagdurugong sugat. May pag-aalala naman ang mga mata ni Cedric na nakatingin sa kaibigan habang walang magawa sa kabila ng nais na niya itong tulungan. Matalim ang tingin ni Tommy kay Eros habang patuloy pa din ang pag-atake. May pagtatanong din ito sa kanyang isip kung paano nito naiiwasan at nagagawang salagin ang mga atake niya sa kabila ng pagbuhos niya ng puwersa. May pagmamadali niyang itinaas ang kanyang espada, mahigpit ang pagkapit niya dito kasabay ang matinding pagnanais na matalo si Eros sa laban. Sinambit niya ang isang atake na bronze technique flame strike, isang malakas na atake na ayon sa kanya ay siguradong makakapagpatamba sa ating bida. Naghahanda namang nakatingin si Eros habang bakas pa din ang determinasyon sa mukha nito habang nasa isip kung makakayanan niyang salagin ang atakeng iyon dahil sa kasalukuyan ay hindi pa din puno ang kanyang range meter. Kailangan niyang gawin ang lahat habang inaante na mapuno ito.
Nang paparating na ang atake ni Tommy, mabilis din niyang itinaas ang kanyang sibat sa pinakawalan ang Wings of a Hundred Birds technique. Nag-aapoy ang hawakan hanggang sa dulo ng sibat niya na nakatutok sa kinaroroonan ni Tommy. Napatayo naman ang professor matapos makita ito at mabilis na napatanong kung paano nakayanang gamitin ni Eros ang isang napakahirap na teknik at magpadaloy ng malakas na puwersa. Nasabi pa niya kung nagawa ba nito na ma-master ang concentrated cultivation sa maiikling panahon lamang. Nagsalubong ang malakas na atake ng dalawa na naging dahilan ng pagsabog at malaking usok sa buong training arena. Nang mapawi ang usok, nakita ng lahat ang si Tommy habang kapit pa din ang espada, hinahapon itong naglakad papalapit kay Eros na kasalukuyang nakatamba dahil sa pagkatilapon. Nang makalapit si Tommy, agad sinabi nito sa kanya na nalampasan ni Eros ang ekspektasyon niya sa kaya nitong gawin. Nakahiga pa din si Eros na parang nawawalan na ng malay habang si Cedric, Stacy at maging ang professor ay patuloy siyang tinatawag at sinusubukang palakasin ang loob. Napanganga naman ang tatlo nang mabilis na bumangon si Eros na walang bakas ng sakit sa mukha habang nakangiting sinabi na maayos ang kanyang lagay. Kasabay nito ang pagtunog ng system at pinaalam na natapos na niya ang task na pinapagawa nito. Dahil napuno na ang kanyang rapid growth, kusang kumulabas ang napakabigat na gear sa katawan niya, kasabay nun ang pagkapuno ng kanyang range meter at ang pagbibigay ng system ng 25 upgraded points na idinagdag niya sa kanyang health at lakas. May pagtatanong ang mga mata ng lahat nang isa-isa niyang tanggalin at itapon patabi ang suot na gear. May pagtataka namang nasabi ng professor kung paano niya nagawang dalhin at nakayanan ang ganoon kabigat na bagay habang nakikipaglaban. Lalo namang tumindi ang galit ni Tommy nang mapagtanto kung gaano kabigat ang suot ng ating bida habang nakikipaglaban sa kanya. Inisip niyang pinaglalaroan siya nito na malaking insulto para sa kanya. Nang matapos niyang haburin ang lahat ng ito, tumindig siya ng maayos sa harapan ni Tommy, kasunod ang may paghahaman na pagngisi at sinabing nagsisimula pa lang siya sa pakikipaglaban na lalong nagpasabik sa lahat ng tao sa loob ng training arena. Umuusok naman ang tainga ni Tommy matapos marinig ito, tumakbo ito ng mabilis patungo sa kanya at pag-alit na sinabi na pababayaran ng ating bida ang paglalaro sa kanya. Kasabay ang mabilis na pagwas-iwas ng nagliliyab niyang espada para atakihin si Eros. Nanlaki naman ang mga mata niya nang nagawa itong iwasan ni Eros sabay balik ng atake sa kanya at agad siyang hinito ng sibat nito sa mukha. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng ating bida habang si Tommy at may pagtatarantang iniiwasan at sinasalag ang lahat ng iyon. Hindi siya makapaniwala sa bilis ni Eros at sa pinapakitaan liliksi nito na mabilis na nahalata ng ating bida, kaya't may pang-asar niyang sinabi na wag masyadong humanga sa kanya si Tommy. Kasunod ang paglipad niya sa ere at habang pinapaikot-ikot ang sibat na nasa kanyang kamay bilang paghahanda sa pag-atake sa mayabang na katunggali. Pasiga naman na nagpayag ng suporta si Cedric sa kaibigan habang nakamarka pa din ang pagkamangha sa mukha ng dalawang katabi nito. Napatayo naman at hindi makapaniwala ang professor ng kinabibilangan klase ni Tommy habang nanunood mula sa unahan. Patuloy ang pag-ikot ng sibat sa kamay ni Eros at malakas na sinigaw ang Wings of a Hundred Birds, kasunod ang pag-aapoy ng kanyang sibat na agad niyang itinutok sa kinaroroonan ni Tommy na mayabang pading patuloy ang pangungutya sa ating bida. Kita ng lahat ang enerhiyang bumabalot sa atakeng ito na sinubukang salagin ni Tommy gamit ang kanyang espada. Nang ibuhos ni Eros ang kanyang buong puwersa at padaluyin ito sa kanyang sibat, hindi na kaianang ni Tommy na matagalan ang pagsalag, kaya't unti-unting nagkap-air piraso ang kanyang espada kasunod ang malakas na pagkatilapon nito. Agad namang naglakad ang ating bida papalapit sa mayang na si Tommy at huminto sa mismong harap nito. Sayka siya tiningnan at namuo ang ngiti sa mukha nang mag-umpisa ang bulungan sa paligid. Natalo ni Forrest Eros mula A-Class 29 ang isang mula sa makapangyarihan G pamilya na si Tommy Striker na nasa rank 100. Sa makatuwid ba ay siya na ang papalit dito? Usapan at tanong na umaalingaw-ngaw sa loob ng training arena. Paika-ikaw namang bumangon si Tommy mula sa pagkakatilapon at pautol na sinabing hindi siya papayag na matalo sa laban, sabay dukot sa kanyang bulsa sa likuran at inilabas ang isang maliit na bote. Walang pag-aalangan niyang ininom ang laman nito, kasunod ang panlalaki ng mata at ang di mapakiling ingay na ginawa niya habang nagpapalit ng anyo. Agad lamubo ang kanyang mga braso at buong katawan at parang naging isang halimaw ang kanyang anyo na napakalaki, dahilan upang magkapunit-punit ang kanyang suot na uniforme.
Napasigaw naman ang mga tao dahil sa nakitang ginawa ni Tommy na sabi nila na pandaraya ang ginawang ito ni Tommy dahil gumamit siya ng ipinagbabawal na inumin. Parang walang naririnig namang nakangisi ito kay Eros sabay taas ng nakakuyong nakamaubakas sa mukha nito ang matinding pagnanais na mapatay ang lalaking nasa harap niya kasunod ang pagtangkang gamitin ang bronze technique skull crushing at malakas na sumigaw para magpakawala ng makapangyarihan atake.